So, ayun guys. Welcome to my channel. And ginawa ko tong video na to para linawin yung lahat. And disclaimer lang kasi ano, biktima din ako dito. Kasi nga sa akin, parang sa akin napupunta yung mga sisi ng ibang viewers. And yung iba din kasi parang ako lang yung may mali. Parang yun nasa paningin nila. Pero kung napanood nyo nga yung video ni Bungo, is nandun lahat ng paliwanag. Nandun din yung ano. Ngayon lang ako magsasalita kasi parang ayoko na eh. Nadidiin ako sa sitwasyon na to. Kasi nga, on the spot siya. 100% scripted. Pero yung sa duwa namin ng kapatid niya, parang normal. Is yung minambato, wala kaming idea doon nung una. Kung hindi kami siguro umalis agad doon, baka natamaan na kami. Pero yung pagkalabog doon, yung sa may pinto, kung makikita nyo yung nagdugo kami, diba mapapansin nyo na parang kinat ko yung sa video. Which is totoo naman, kinat ko. Pinost ko yung video para makaalis siya. Pero yung yung unang ano nun, yung may binulungan kay parang normal. Totoo yun, may nakita talaga ako. May nakita ko doon sa may pinakadulong room. May sumisilip. Tapos yung ewan ko kung buhay pa ba yung video ni parang normal na yun. Yung nagdugo kami. Kung nandun pa kasi doon may makikita kang sumilip sa may pinto. Kasi sa akin, hindi siya makikita. Hindi makikita na may sumilip. Kasi nga, nasa likod ako ni parang normal nun. Kung mapapanood nyo din yun, makikita nyo naman, nasa harapan si parang normal. Nandun ako sa likod niya. Hindi makikita yun sa sumilip. Doon sa may pinto. Doon sa unang classroom, sa second floor. Pero yung sa third floor talaga, yung sa rooftop, doon may nararamdaman talaga ako. Totoo yun. Walang halong biro. Tapos yung sa ano niya, yung apat na kami nag-e-explore. Totoong wala kaming dalang motor. Nag-tricycle kami. Ang pinaka-pwesto pa nga namin sa tricycle na is magkatabi yung sila Investigador J tsaka yung kapatid niya doon sa likod ng driver. Tapos kaming tatlo, si JM, si It's Mike, ako, nasa loob kami. Nasa loob kami ng tricycle. Nung nakarating na kami doon, sabi ni Investigador J is magduwo-duwo muna kami. Ang nauna pa nga doon na magduwo, siya, tsaka si It's Mike. Hindi yan naiwan sa baba is kaming tatlo. Ako, si JM, tsaka si parang normal. Oo, totoo na may mga batang nambabato, pero sinasaway namin sila. Parang kasi baka, iniisip din namin na baka tamaan yung dalawang kasama namin sa taas. Pero yung sa may part nila JM tsaka ni Investigator J, sa pagkakaalam ko, pagkakatanda ko, is wala naman nambabato doon. Wala nang bumabatong bata kasi nga sinaway na namin eh. Pero yung sa amin ni parang normal kasi kami ay nahuling magdugo. Wala kaming kaalam-alam na babato siya. Yung totoo kasi medyo malaki din yung bato. Tumama pa ngayon sa pinto ng isang classroom dun eh. Tapos ang isa pa, yung kutsara, sa taas talaga yun. Hindi ko alam kung umakyat pa siya or dumiretso siya ng baba. Kasi yung kutsara talaga na yung katabi ng may mga nagiinom kasi din doon. Pansin ko lang kasi nga kung makikita niyo sa video kami mga bote doon ng mga alak. Tapos may mga mangkok doon, kutsara. Tsaka hindi rin naman napipigil din kasi na ganun. Na mag-inuman yung mga construction worker doon. Syempre,
Parang yun na lang yung pahinga nila. Hindi naman din may iwasan na magkatakutan din doon. Syempre, madilim, walang ilaw. Malay nyo, nagtatakutan yung mga construction worker doon kapag nagiinuman sila bilang katawaan lang din, biroan nila. Pero yung sa amin, yung mga batuhan, kalabugan, 100%. Si Investigador J yun. Siya yung may gawa na yung mga kalabog-kalabog na yun. Wala kaming ginawang usapan nung papunta kami. Kasi nung pagdating ni JM na, kasi siya na lang yung inaantay. Nag-ano na kami. Nagpahinga na kami saglit, tas alis na din kami agad. Tas after na, nung nakarating na kami sa school, sabi niya nung nasa gate na kami, pasok na kami. Paalam na kami din sa nagbabantay. Excuse me. Doon sa nagbabantay nga, sabi na i-explore ulit namin, pero iba naman yung kasama namin. Tapos ang nangyari din doon is ayun na, yun muna yung usapan, duwo-duwo nga muna. Tapos ang huli nun, kaming dalawa na ni Parang Normal, yung kapatid niya. Syempre, automatic, ano bang gagawin namin una? Sa baba muna kami mag-umpisa. Doon kami sa baba nag-umpisa mag-explore. Ang pinakamalapit sa amin is CR. Hindi nung nagduwo na kami, nagtatanungan pa kami ni Parang Normalan kung tutuloy ba kami or hindi. Sinabi ko, sige, tuloy tayo. Tapos inulit-ulit, sige lang, tuloy lang. Tapos ayun, nung tinuloy namin yun, kung mapapansin nyo sa una, nung nasa second floor na kami, walang kalabog-kalabog doon, pero gumagalaw na talaga yung pinto. Pinasok. Sa pagkakatanda, pinasok ko yun. Pinasok namin dalawa ni Parang Normal, ng kapatid ni Investigador J. Ako kasi, kung tutuusin, may nakikita talaga ako. May nakasilip sa amin doon sa may bintana, sa second floor, sa unang room. Kaya, nagmamadali din ako lumabas. Tapos, nung sa may pangalawang room, sa nilusutan namin nun dati. Kasi nung dati nun, unang explore namin dun is sarado pa yung unang room na yun sa second floor, sa may tabi ng hagdan. Hindi siya nakabukas. Parang nakapako ata yung nun, or nakapadlock. Eh dito kami sa may pangalawang room, lumusok nun. Pero hindi ko rin sure. Kasi nung time na may kumalabog din, nung unang explore namin, hindi yun nakita sa video ko. Kasi nga, si Investigador J lang yung nakasilip nandun. Ang magkakasama nun is, sa unang exploration namin is si Jens, si Parang Normal, ako, si Kuya Rick, si Investigador J. May alam kami kasama din kami yung yung asawa ata ng construction worker yun. Yung isa din caretaker doon, babae. E di ang nangyari nun, ganun. No, in-interview din namin yung babae. May nagpaparamdam din daw, oo. May nagpaparamdam, which is totoo naman. Yung sa may CR na, habang ini-interview namin yung bata. Kung mapapansin nyo, diba? Ako yung nasa may tapat ng CR nun. Iniilawan ko. May nakikita ko doon dumaan. Hindi ko lang alam kung nakita nila yan. So, ayun nga. Balik tayo doon sa topic na isa about sa issue. Hindi ko alam yun. Hindi nga yung nagduwa nga kami Parang Normal. Na magbabato siya. Tapos umakyat siya nun. Pumunta siya sa likuran. Kasi nga, hindi naman ako naka-dual cam nun. Walang dual cam yung cellphone na ginagamit ko. Ang makikita lang nandun is yung hallway, yung hagdan. Na hagdan yung papuntang rooftop. Hindi mo makikita yung pababa sa first floor. No, yun yung time na pabalik na kami nun. Paakit na dapat kami.
Kaso ang ginawa nga namin, nung may nambato nga, ginawa ko, sinabi ako kasi parang normal lang, na bumaba kami. Kasi nga, ang laki din ng bato. Medyo malaki din kung tutuusin. Kung pag natamaan siguro kami ng baka, kung di bukol o baka dumugo yung ulo namin kung sino man yung matatamaan sa amin. Delikado kasi. Tsaka medyo malapit pa kami nun doon. Sa may part na binato niya. Hindi nung time na yun, niyaya kong bumaba yung kasama ko. Parang normal. Tinanong ko na ganyan. Kasi ng bato, sabi nila hindi nila alam. Ganyan. Noong time talaga na wala kami alam doon. Pero nung sumilip ako nandun sa may second floor, yung may nambato na nga, hindi nakita sa video yun eh. Kasi nga nakafocus ako dun sa hallway. Nakafocus sa hallway yung cellphone ko. Then, tumingin ako sa may baba. Nakita ko nakasilip si Investigator J. Iniisip ko baka siya yung nambato or what. Pero, hindi ko na lang binigyan pansin din nun. Baka ako, nagkataon lang nga na sumilip. Tapos, maya-maya na, nung tapos na kami doon sa may second floor, aakyat na sana kami. Bigla siyang nagsenyas sa amin. So, paakyat na siya nun sa second floor. Nagsenyas siya sa amin na aakyat daw siya, wag namin itutok sa hagdan yung camera. Hindi ginawa namin. Doon na nagsimula yung scripted. Yung pagiging scripted, yung sa may kalabog nga. Hindi ko ina-expect na ganun din yung gagawin niya. Tapos ang sabi pa nga niya nun sa amin is nakalimutan daw niya yung flashlight niya. Yun daw ang sabihin namin kung makikita man daw siya dun sa video. Pero kung makikita nyo din naman, tinignan namin saglit yung unang classroom na yun. Makikita nyo walang flashlight dun. Pero oo, may nagalaw dun kasi na tamaan ko no. Pumasok kami dun. Tapos ayun. Sorry kung nag-post kasi biglang nalobat yung cellphone ko. Pero dudugtong ko na lang to. Ayun nga. Yun daw sabihin namin, kukunin niya yung flashlight niya kasi naiwan. Pero nung na yun, nag-start na siyang magkalabog doon. Kumakatok-katok. Nahampas yung pader, yung pinto. Sasarado bukas, ganun. Tapos sa pagkakaalam ko, nakita yun sa video ni Parang Normal. Sumilip siya. Tsaka nung umpisa din kasi talaga gumagalaw na yung pinto. Kasi nga naman, yung pinturon is para siyang blackboard. Ginawang pinto. Mabigat yun kung tutuusin. Hindi siya basta-basta tatangay ng hangin. Kahit siya mahina or medyo malakas para sa hindi siya tatangay ng hangin. Medyo mabigat yun. May paramdam na talaga doon. Tapos, hindi ko din ina-expect naman na gano'n ang gagawin niya. Magkakalikod siya, kakatok, kakampasin yung mga pinto, pader. Hindi na after nun, pinost na nga namin yung video para makababa siya. Para hindi siya makita sa baba. Hindi nung sinabihan din niya kami na ganun nga, doon na nga nagsimula yung scripted. Kasi naisip ko na ganun, kaya ganun din siguro yun niya. Para may intense nga kasi nga dati walang excuse me. Walang masyadong doon. Walang masyadong nagpaparamdam na una. Pero kung napanood nyo nga yung isang unang video ko, nagtatanong ako kay Kuya Rick TV nun
kung meron talaga yan, which is meron nga. Kasi nga, may dala siyang divining rod. Para din i-confirm. Kasi may nag-chat din sa akin na gano'n nga. Kung totoo ba yun na mga nakikita ko. Kasi nga, tinatanong ko daw tinatanong ko din daw si Kuya Rick nun. Kasi nga nung din, parang hindi daw niya ata nakita si Kuya Rick nun. Kami na nga lang nag-explore nun. Sa isang video ko na exploration, yung latest exploration namin, which is mag-iisang buwan na ata yun. Hindi ko matandaan, basta mag-iisang buwan na siya. 100% scripted siya. Pero yun sa haunted house, doon, hindi ko alam kung makikita niyan. Meron talagang nakaano doon sa likod, which is na-capture ng camera ko. Hindi ko alam kung na-capture ng camera nila. Tapos nung gano'n na nangyari, edi, ang sabi niya kasi nun, after namin nga doon sa school, sa haunted school daw, nung papunta namin sa may bahay, malapit lang doon sa kanila. Edi, sabi niya doon, hindi kayang dayaan yun. Hindi kayang dayaan yung pananakot doon kasi maliit lang yung bahay. Mahalata daw. Hindi na lang namin din pinansin. Kasi una, pagod na rin kami kasi naglakad na lang kami nun papunta doon. Which is malapit na din naman talaga. Kahit lakarin pwede. Hindi nung ganun nga nangyari nun. Na lang kami doon. Go with the flow na lang kami. Ang pa nga nun, mapapansin nyo din doon sa nila is nauna yung mukbang namin. Nauna yung mukbang na ginawa namin doon sa abandoned house. Tapos ang sumunod doon na video is yung sa kanilang tatlo. Si Investigator J, si It's Mike, tsaka yung kapatid niya. Hindi na iwan lang kami dalawa doon ni JM sa may loob ng doon sa may doon, may pinasukan doon, papasokan na bintana. Hindi kami dalawa lang ni JM doon, nag-uusap kami. Kung hindi kami nag-uusap, may ginagawa kami, nag-ghost job kami doon. Hindi na namin sinama sa video ngayon kasi nga medyo madilim din eh. Noong time din na yun, palobat na yung flashlight ko. Which is, ang ilaw na lang namin nun is yung sa cellphone niya nung nag-ghost tube kami. Pero ang ginawa ko pa din, pinilit ko pa rin nun yung sa flashlight ko. Siya, kahit low bat na yung power bank na dala ko nun, ginamit ko pa rin. Parang ako, may kami. Yung ilaw naman sa selfie stick na dala ko nun, tinitipid-tipid ko din siya. Parang ako, may ilaw pa rin ako kahit pa paano pag kami na yung nag-explore. Doon sa time na yun, sinabi talaga ni Investigator J na hindi madadaya yun doon. Yung mga pananakot, yung mga kalabog-kalabog. Kasi unang-una din, marupok na yung sa may second floor nun. Yung 2 kwarto doon, marupok na yung sahig. Pag isang maling galaw lang, babagsak yun. Lang siya, kahoy lang yung sahig doon sa taas na yun. Tas yung sa din, yung sinasabi din, kasi napanood ko yung yung video ni Bungo. Yung sa part na yun, yung sinabi ni JM na excuse me, yung sinabi nga ni JM na nag-uusap, may nakita daw siyang construction worker daw atay na magsi-CR. Hindi ko nakita yun kasi nga ako yung ako yung nanguna sa kanila.
Nakita niya din naman sa video ko yung 4 kami. Ako yung nangunguna. Pati sa pagkakyat sa hagdan. Ako din. Oo, yung tumatawa ako doon. Napansin nyo din naman na tumatawa ako doon. Kasi nung time na nagulat ako, natawa talaga ako bigla. Kasi parang na-imagine ko yung naging itsura ko nung nagulat ako. Tapos ninenervous din ako, baka ako, malapit pa din sa pintuin ng CJM na pinaalis ko doon. Kasi nga baka tamaan din. Ninenervous ako nung kasi nga baka tamaan. Kung ano man yung ibabato. Ayun, nung ano na nun, nagsenyas siya. Siya yung nagsenyas. Nakita ko nagsenyas siya. Parang ang pagkakatanda ko, ako yung huling tumingin doon sa pinto. Yung ginawa ko nun, niyaya ko sila doon sa may corridor doon, sa may pag-akit ng hagdan. Parang din, sasanya siya nung nabababa siya. Lalabas na siya doon sa classroom. Tapos nung time pa nga doon na nagulat ako, kasi may binato nga si It's Mike na nabato. Sinabi din niya doon, nadinig niya na siya yun. Siya daw yun, kasi pinulot niya yung bato. Pinakita daw niya sa mga viewers niya yung kung gaano kalaki yung bato na nandun. Ayun. Kasi syempre, pag ninenervyos ka, madali ka lang din magulat. Nung na nun, maya may nang bato sa baba. Halatang sa baba kasi kung sa taas manggagaling yan, hindi sana nakita namin. Makikita namin yun. Sa baba siya, may tumunog pa nga doon, may kumalansing. Kailangan namin ng kutsara. Kasi ang nasa isip lang namin na nagduwa nga kami na parang normal. May kutsara doon sa 3rd floor. Malapit doon sa may mangkok. Hindi na siya nakita sa video ko. Ayun. Tsaka walang dito. Wala din kinalaman dito si It's Mike, si JM. Hindi ko alam kung nung papunta kami kung nag-uusap ba si parang normal tsaka si Investigator J. Kung tutuusin talaga kasi kaya ginawa ko tong video na to, ayoko nang madawit. Ayoko nang masangkot sa gulan to. Kasi nadidiin ako ng ibang viewers. Yun nga, kung napanood nyo nga yung video ni Bungo, ini-interview niya yung construction worker, is on the spot siyang ginawa. Walang siya doon. Narinig nga daw niya yung sinasabi na yun. Kasi ako talaga, naisip ko din, bakit kailangan pang gawin yun? Unang-una, nakakakita ako. Tapos, may sinabi din sa akin nung napanood ko nga yung video ni Bungo, may ni-interview si JM. Bakit kailangan sabihin na mahina yung 3rd grade ko? Samantalang yung mga nakikita ko nga, hindi niya nakikita. Yun ang kinaiinis ko doon. Bakit kailangan sabihin niya sa kasama namin na para lumakas yung 3rd eye ko? Katarantaduhan yun. Bakit kailangan sabihin niya kay JM, kay It's Mike na para lumakas yung 3rd eye ko? Samantalang nagtatanong nga siya sa akin parang paano malalaman na bukas yung 3rd eye. Kasi ako talaga kung tutuusin, bata pa lang ako, nakakita na ako. Oo, madali ako matakot minsan. Madali ako nervousin. Pero yung mahina 3rd eye ko, palalakasin mo.
ibang usapan na yun. Tsaka isa pa, ang vision. Hindi yan basta-basta na makikita lang. Taka nga ako bakit sa vision mo, saglit lang nakikita mo agad. Pag upo mo lang makikita mo na agad. Hawakan mo lang makikita mo na agad yung nangyayari. Ang vision kahit hindi mo yan hawakan, kahit hindi mo upuan, may makikita ka. Ako, kaya lang ako umupo nun. Dahil kino-confirm ko yung nakikita kong vision. Kung tutuusin nga, nakita ko na to sa isip ko, sa vision ko, na mangyayari tong ganito. Hindi ko alam na ngayong araw pala na yun. Ngayong araw mangyayari tong gulo na to. Nadawit ako. Sangkot ako sa issue na to. Oo, kinampihan kita ng una. Kasi iniisip ko na magkakilala yung kilala ng mama ko yung lola mo. Iniisip ko na magkakilala. Matagal na kayo magkakilala. Sabi mo nga sa mama ko na parang siya yung pinagtitindahan mo ng mangga. Hindi ka nang consider ko siya na matagal lang nga tayo magkakilala. Hindi lang kita napapansin kasi nga bata pa ako nun. Ilang taon na ang agwat natin. Kung napapanood mo nga to, pasensya na. Kasi nadidiin na ako eh. Diin na ako. Ang daming nagko-comment sa isang video ko na ganito, ganyan, peke, baka doon nanggagaya lang ako sa'yo. Kung tutuusin, marami akong nakikita, hindi ko lang sinasabi. Kasi nga ayaw kong matakot kayo mga kasama ko. Tsaka walang no hard feelings talaga. Oo, pinagtatanggol kita. Kapag dina-downgrade ka ni Bungo, dina-downgrade ka ng mga ibang viewers ni Bungo. Siyempre, pinakisamahan kita eh. Totoo yung pakikisama ko sa'yo. Hindi ako naging peke sa'yo. Tapos nalalaman ko ganito pala ginagawa mo. Masisira din pala ako. Siyempre, wala din naman magagawa. Bagong vlogger lang ako. Bago lang ako sa YouTube. Ano magagawa ko? Mas malaki yung subscribers mo kaysa sa akin. Libo-libo subscribers mo ako. Wala pang 200. So, ayun. Kung ganyan lang din, magsasalita na ako. Kasi ako ipit na ako. Hindi ko nakakayanin kasi nga masyado ng tawagan. Excuse me. Masyado ng malala. Kumbaga ba ganun. Masyado nang malala yung sitwasyon. Hindi sa sinisiraan kita. Hindi sa sinisiraan kita yung investigador dyan. Gusto ko lang kasi matapos sa tong issue na to. Katulad nga niya, may nakarinig sa'yo, may nakakita. Ayoko nang i-tolerate yun.
Kasi marami, kahit dati pa, hindi pa nababanggit tong issue na to. May nagko-comment na sa akin ng ganyan. Sinasabi nila baka nanggagaya nga lang daw ako sa'yo. Baka pati daw yung third eye ko is fake. Which is hindi totoo. Nakakita talaga ako. Hindi ko lang talaga, kung totoo kasi marami ka pang hindi alam about sa akin na hindi ko lang sinasabi kasi hindi naman kailangan ipagyabang. Pag may nagtanong lang sa akin na, ate, nakakita ka ba? Ma'am, nakakita ka rin ba? Nasabi ko lang, oo, nakakakita ako. Ganun lang, simpleng tanong, simpleng sagot. Pero sana talaga malaman na din ng ibang tao kasi nga ipit na ako. Ito, aminin ko na rin kung mapapanood mo to, nung nag-chat ka sa akin, tinanong mo sa akin totoo ba, tinanong kita kung about saan, kung yung about yung kay Bungo. Oo, pinagtatanggol ko lang yung sarili ko noong una. Kasi nga, nakatag ako. Hindi ko rin alam bakit ako nakatag. Ginawa ko lang excusionis para maniwala ka na nag-chat siya sa akin kung bakit ako dapat. Kung bakit ako sangkot. Pero ako talaga nakakita nun. Kasi kapag sinabi ko sa yung ako yung nakakita mismo nun, alam ko ang unang papasok sa isip mo na kinokontak ko si Bungo. Pero alam mo ba yung unang inisip ko na tinanong mo kung totoo ba? Panigurado ko nasa isip mo na ako yung nag-chat kay Bungo about doon. Kasi doon nga sa post ni Bungo, diba, nakalagay, ito ba yung channel mo? Ikaw ba yung babae? Wait, watch ko lang. Sabing gano'n ni Bungo. Hindi ako yun. Hindi ako nag-chat kay Bungo nun. Bakit ko i-chat si Bungo? Diba, sinisiraan ka ni Bungo dati, diba? Dina-downgrade ka niya. Pinagtatanggol kita. Bakit nasa isip mo ako yung nag-chat kay Bungo? Yung sinabi mong gano'n, sige, tinotoo ko na. Nag-chat na ako kay Bungo. Tinanong ko si Bungo kung sino ba yung nag-chat na yun sa kanya. Sinendin sa akin. Nung araw din mismo na yun na tinanong mo ako, doon ko lang kinausap si Bungo. Kasi ayoko nang madawit. Kaya kung pasensya na. Sinasabi ko lang yung totoo ngayon. Kaya guys, ngayon, nag-iba na lang ako ng content. Kung makikita nyo nga din sa puro reaction video na lang gagawin ko. Kasi nga, unang-una, hindi din naman ganun kalaki yung pera ko para mag-explore. Hindi rin naman ako mayaman. Kita nyo naman sa tinitirahan ko, diba? Sa bahay na to. Hindi naman ganun kalakihan yung pera ko para laging explore. Wala naman akong pinagkukuhanan. Hindi rin naman ako nanghihingi ng pera sa mga viewers ko. Kahit magsabi sila na napapadalhan nila ako ng pera sa Gcash. Hindi na. Kasi yung totoo na ayoko umasa sa ibang tao. Hindi ko naman nakikita ng personal. Tapos nasakit pa na may nalaman pa ako. Sinasabihan ako ng mayabang nung nakatalikod ako. Sabihan ako ng personal. Mas matatanggap ko pa. Papakita ko sa inyo yung totoong ugali ko. Sabihan niyo ng mayabang, sige, sasabihan ko yung trip niyo.
magiging mayabang ako. Pero sana naman huwag niyo akong siraan ng nakatangi ko. Kasi nagpakatotoo ko sa harapan niyo. Kaya ayun guys. Salamat dahil nakinig kayo. And kung alam ko, iba na rin yung magiging tingin nyo sa akin. Dahil nga doon sa nangyari. Pero sana, supportahan nyo pa rin ako. Yung kasama ko, si JM, si It's Mike, kasi wala silang kinalaman dito. Wala kaming kinalaman sa, ano na yan, on the spot nga kasi. So, ayun nga guys, salamat. Tsaka, please like, share, subscribe. Tsaka, ano na rin, pakishare na rin talaga para maging awareness sa iba. So, ayun guys, salamat.